Sa ibang balita, mga karanasan ng Pilipinas sa Super Typhoon Yolanda at iba pang kalamidad isasama sa bubuing Healthy Asia Pacific 2020. Samantala, magsisilbi namang gabay ang APEC Roadmap sa pagkamit ng Sustainable Economic Development ng rehiyon sa kabila ng mga sakuna. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Halos 2 taon na ang nakalilipas mula ng bayuhin ang silangang Visayas ng Yolanda. Ang pinakamalakas na bagyong tumama sa lupa sa kasaysayan ng mundo. Sinubok ng kalamidad ang pananampalataya at katatagan nating mga Filipino. Muli rin nating napatunayan sa buong mundo na kayang lagpasan ang unos sa sama-samang pagkakaan. Bilang inspirasyon, mapapabilang ang ating mga karanasan sa Yolanda sa bubuing Healthy Asia Pacific 2020. Magsisilbing gabay ito sa emergency preparedness ng mga member economies para mapanatili ang matibay at malagong ekonomiya sa kabila ng mga sakuna. Sa pagbubukas ng isang APEC Health Policy Dialogue sa Cebu City, binigyang diin ni Health Assistant Secretary Pauline Ubial ang kahalagahan ng pagbuo ng roadmap. Ayon sa kanya, maituturing na disaster capital of the world ang Asia Pacifico kung saan kabilang ang bansa. In the Asia Pacific region, we comprise 50% of the Earth's surface and 40% of the world's population. However, we get 70% of the world's natural disasters. Maliban dito, lalamanin din ng gabay ang pagresponde sa mga sumisibol na nakahawang sakit gaya ng Ebola at Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Ngayong taon, ang tema ng APEC ay Building Inclusive Economies, Building a Better World. At isa sa mga pilar nito ay ang pagtatatag ng sustainable at resilient na mga komunidad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez, Cebu City.